Hi guys, my name is Robin Ive and you are watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Ilang linggo pa lang ang nakalipas matapos ang 2023 PBA Draft. Pero ngayon pa lang ay irarank na po namin ng mga top point guards ng next draft. Hindi po namin naisama dito ang ibang overseas player na hindi pa nagsasabi ng interest na sumali sa next draft. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 ay ang 5'10" sniper na si MJ De La Virgen. Si MJ na siguro ang best playmaker at shooter na point guard ngayon sa MPBL na hindi ex-pro. Naging malaking bagay ang playmaking at efficient outside shooting niya kung bakit mataas ang standings ng Batangas ngayon sa MPBL. Kung sakaling makaabot nga ito sa finals ng MPBL bilang starting point guard, ay mas tataas talaga ang kanyang draft stock. Sa rank 9 na yung 6'2" playmaker na si Jed Colonia. Bilang backup point guard nila Stimosa sa Falcons, ay malaking bagay talaga ang leadership at veteran presence na naibibigay niya off the bench. Magiging advantage din niya ang kanyang 6'2" frame sa ibang point guard sa next draft na pwedeng makakuha ng atensyon ng mga PBA scouts. Sa rank 8 ay ang 5'11" lefty na si JB Gallego. Matagal nang kilala si JB bilang isang score first guard. Kaya't pag nag-i-struggle siya sa kanyang mga isolation plays ay nawawalan siya ng factor sa game. Pero ngayon sa kanyang final NCAA season ay mas maganda na ang shot selections niya at mas effective na din kahit off the ball. Pero reliable pa din ang slashing at outside shooting niya off the bench para sa Red Lions. Sa rank 7 ay ang 5'11" court general na si Prince Carlos. Simple lang ang laro ni Prince, pero isa siya sa mga point guard sa NCAA na may pinakamataas na basketball IQ. Lalo pang tumaas ang value niya dahil starting point guard siya ng binil na contender ngayon sa NCAA. Patuloy lang siya maging reliable pass first guard ay tataas talaga ang draft stock niya. Sa rank 6 ay yung 5'11" high IQ guard na si Peter Alfaro. Maganda ang nilaro ni Peter sa last PBA D-League Aspirants Cup at PBA On Tour para sa Token Text. Kahit kung matutulungan niya ngayon ang Red Lions bilang starting point guard na makuha ang kampyonato sa NCAA ay posibleng kahit sa second round ay makuha na siya dahil lalong tumataas ang value ngayon sa draft ng mga team player na point guards. Sa rank 5 ay 6'1" combo guard na si Robin Ive. Malaking factor ang scoring at depensa ni Robby kung bakit nakaabot sa NCAA Finals ang Blazers last season. Pero kung mapagcha-champion niya ito this year bilang main perimeter player ng Blazers ay talagang dadami ang scouts na mag-i-interest sa kanya. Sa rank 4 ay ang 5'10" slasher na si LJ Gonzalez. Si LJ na siguro ang may pinakamalakas na upper body sa list na to at may best attacking to the basket skills din. Bukod pa dyan ay may underrated playmaking din siya. Maging consistent lang ang kanyang outside shooting at maibalik ang FPU sa Final Four, for sure ay makakapirma siya sa next draft. Sa rank 3 ay ang 5'8" speedster na si Mark Nonoy. Alam naman natin ang instant scoring na kayang maibigay ni Nonoy, mapaslashing o outside shooting. Pero mas lalo pa siyang deadly sa open court at pwedeng siya din ang maging fastest prospect sa next draft. Ma-improve niya lang ang kanyang shot selection at decision making ay posibleng ma-pick siya kahit sa late first round ng next draft. Sa rank 2 ay yung 5'11" high IQ guard na si Evan Neely. Isa si Evan sa masasabi kong PBA ready na talaga dahil sa kanyang decision making at all around game. Sa ngayon ay masasabi kong surefire first rounder na si Evan, pero kung mapagcha-champion niya ang Lasal, posibleng kahit sa top 5 ay umabot pa siya na bihira na ngayon para sa mga point guards. At ang best point guard prospect natin so far ay ang 5'10" scoring machine na si Jerome Lastimosa. Sa pagiging gilas player sa SEA Games at sa pagbuhat sa Adamson sa Final Four single-handedly ay sobra talaga ang tinaas ng draft stock ni Jerome. Individually ay siya talaga ang clear-cut best point guard sa class na ito. Ngunit dapat ay gumaling agad ang kanyang injury para di maging reason ito ng pagbaba ng kanyang draft value. Madami pa ang pwedeng mabago dito sa ating ranking, lalo na pagkatapos ng UAAP at NCAA. Kahit i-update po natin uli ito once malapit na ang draft.
Hanggang sa susunod na lang mga ka-drop room.